dati, nung ako po yung nagtrabaho sa OPAP, no, merong nag-leak na confidential fund. May uma-epal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at meron ng peace, pwede nang isiwalat kung sino yung mga subuko. At yung nag-leak ay yung tungkol kay Leopoldo Mabilangan, a certain Kahector. No, ako po yung nagtatago ng ano na yon, ng data na database yun. na yon. Noong yung boss ko kasi noon, hindi niyo siguro naalala, yung Heidi Yorak, isa yung matapang nung araw yun. No? Nung pinolotika siya at inalis siya doon at nagkaroon ng bagong boss, kinuha ng bagong boss yung confidential data at nagyabang dahil tatakbo nga naman sa Senado. Sabi na, okay na, may peace talks. Pumunta sa Utrecht sa Netherlands at binigay yung data. Ang listahan. And exactly 32 years ago yun. So, Atty. Gamo, bawal na ibigay ang listahan? Bawal sabihin ko sino ang State rebelde. secret yun. State secret kung sino yung mga rebeldeng sumuko dahil binigyan mo ng pondo eh. Yan ba yung tinatawag na dapat may order of battle na ilalagay doon sa plano para kakumuha ng pondo ng confidential fund? Dati wala pang ganun eh. Wala pang Wala ganon. pang ganun eh. Yung mga So, order. dati, listahan lang. Listahan lang. Oo. Puro ano lang. Based on intelligence. Based on intelligence. Tapos yung, kahit yung alias, kailangan pinapalitan yon. Bago mo dugtungan yan, si Ka Eric ba wala sa listahan mo? Ay, Hindi kayo nag-abot. Kasi Bisaya siya, sa akin yung Pero kung ganun pa rin yung tradisyon, si Ka Eric, nandun sa listahan. Oo, nandun. Si Ka Eric, ano ang alias mo noon? Ay, ang dami po naming alias nung kami sa CPP, NPA, NDF kasi we live by the codes. At nung kami ay nasa side ng government, nag-alias pa rin kami kahit kami ay naging recruited na as state agents for the government. So may handler ka. May handler kami niyan. So again, para ka malagay dun sa listahan, may intelligence report, tapos pag nakuha na siya doon, may mag-handle ng kaso ni Ka Eric. Ganun ba? Delikado kasi yan, Professor Malone, no, mga kababayan. Kung ang confidential lists ng mga considered to be informants or intelligence assets or agents, security agents ng government na nanggaling sa kabilang side, meaning naging kalaban dati ng gobyerno, either sa Muslim movement ng mga rebelde o kaya sa communist terrorist group na dati tinatawag yan na, tama ka, may order of battle. At ngayon tinatawag yan na PSR. So yung order of battle ng PNP, ng AFP, Yun. ng intelligence community, isang listahan yon. Nakalista yon ang mga targeted individuals and leaders. Para ka mapunta doon sa listahan na yon, medyo nasa taas ka na ng pecking order ng leadership. Ibig O sabihin, active ka. aktibo ka at mayroon kang katungkulan. At ikaw ay tinatarget ng government for neutralization yon. Ang neutralization po doon sa sinasabi, either mahuhuli ka, makakasuhan ka, or mapaengkwentro ka. Okay. So yun po, dinaanan po namin yan dahil ang buhay ko po, nung ako'y nasa CPP, NPA, NDF, ako po ay naging bahagi ng National Intelligence Unit, National Department ng Intelligence ng So NPA. para kang Nika. Oo, ng NPA. So yung trabaho namin, gumagamit talaga kami ng alias para itago yung aming operations. So yung confidentiality niyan, kapag kami tumawid doon sa government side o kami na-recruit, for my part, no, i-confirm ko dito sa talakayan ng taong bayan, at kinwestiyon ito sa akin sa Senate dati. Dahil hindi ko inamin na nahuli ako eh. Hindi ko rin inamin na nag-surrender ako, but I was captured. So may mga ganon. Secretly nahuli ako, nahuli yung unit namin sa Tagaytay. At hindi ko na babanggitin anong unit ang nakakuha sa So may akin. operation, May operations kay ang- Ka Eric. sa aming unit, sa National Operations Command ng NPA. Pero Eric na ang ginagamit hindi mong... pa, Rex ako noon eh. I was Ya- Rex. yan yung parang Grace Piatos. Oo, yun. Ako ay si Ka-Rex. Okay. Pero nung ang Eric po, yun ang equivalent ng Grace Piatos kasi government side yun. okay, Nung nasa CPP, okay. NPA, NDF ako po ay si Ka-Rex, si Ka-Jing, ayun, si Ka-Johnny. So, Ang yan ang dami mo namang iba-ibang lugar kasi ang aming So dinideployan. paglipat mo ng lugar, Nag-iiba ka ng pangalan. Yeah. Sir, kayo, Dato Alan, ganyan rin ang naging buhay nyo. Hindi naman po. Kung ano yung pangalan mo sa umpisa, So, Dato Alan. halimbawa, Dato Alan, o nag-umpisa ka na may bago kang pangalan,
Yun na yung gagamitin mo hanggang Sa sa... operasyon, hanggang mahuli ka. O hanggang Kasi- mag-surrender ka. Okay. Oo, magkaiba kasi sa NPA, Magkaiba. Ma'am Manu. Magkaiba, Oo. sir. We hide our identities. Sa Muslim, Hindi po namin tinatago ang identity. may yabang pala talagang matatapat, no? Oo, bakit, sir, may difference na ganon? Bakit hinahide? Bakit ang iba hindi? Kasi lumalangoy kami sa mga urban operations. Dahil we ikaw nga pala we yung need to urban. disguise. Oo. We need to have cover. Oo. Kaya walang red tagging dahil ang ginagawa talaga namin para hindi kami matukoy ng mga CPP, NPA, NDF kami, nag-iiba kami ng pangalan, nag-iiba kami gumagamit kami ng alias para maka-infiltrate sa schools, maka-infiltrate sa organization, makalangoy kami sa urban operations, hindi kami matutukoy ng mga komunistang terorista kami. Balik tayo dun sa confidential fund, no? Dati, sinabi mo, Attorney Magdamo, na isang pondo lamang yon na intelligence fund. Tapos nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon, defined as paggamit ng pondo hindi sa intelligence na PNP, DND. Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun eh. Pagka napupunta sa civilian, doon na nakakaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Eh. Ambassador Manuel Yan, General Manuel Yan, na kasama ni Ramos, President Ramos. Sa sa ideological groups, ang tawag sa kanila, ideological. Si Ambassador Howard D. Tsaka si Aping Yap. Ayun, si Aping Yap, si Congressman of Tarlac. Tarlac. Tapos, noong nasanay mo na sa naunang intelligence sa military side. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund noon dahil yung tuwing may magsosurrender na kunyari barel, usually talagang bulok na bulok nga tapos ino-overprice. Para yan yung pamana. Pamana. Yan yung pamana. At saka ngayon yung surrender ng mga baril na decommissioning. Decommissioning. Ang daming fake rebels. Ngayon, Oo. decommissioning. Ngayon, decommissioning, oo. So ngayon, medyo nagalit si President Ramos, no, medyo nilipat unti-unti sa OPAP. Oo. So nagkaroon ng confidential. Okay. Pero may listahan yun, Ma'am Manu, Confidential intelligence fund. May mga listahan yun sino ang mga NDF leaders, mga Communist Party, and then may listahan din yun sino mga nag-side na ng government. Ngayon, pag i-leak yan sa amin balik, ay magiging target yan para sa amin. Ang tawag dyan, SO. Pag sinabi mong i-leak, kunyari, sa usapin ng impeachment ngayon, gusto nilang makilala si Grace Piatos. Grace Piatos. At kung sino-sino pa yung mga pangalan, biro mo, tiningnan sa PSA, kung may ganong, yung aksaya na pagtingin sa mga public record. Actually, na alam naman kabubuhan yun, natin. Ma'am Malu, eh. Oo, di ba? Alias nga yun eh. Kaya nga, pinag-usapan natin, ba't nag-aalyas? Kahit si Kadato Alan, sinabi rin na sila hindi masyado sa alyas, no? So, yun yung pagkakaiba. Pero, kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Ako, makakasite ako ng actual example na nag-leak at pinatay yung Si Leopoldo si Mabilangan. Ka-Hector. Oo. Paano na-leak? Unang-una, yung boss ko, Oo. Heidi Yorak, doon ako nagre-report. Oo. Hindi niya nililik. Tapos, pinulitika siya dahil medyo sumisikat siya. Ang nangyari, tinanggal siya. Oo. May pumalit. Siguro wag nang banggitin. Banggitin, oo. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo. Dumakbo para sa Senado. Kasi Senado. Oh, yan, politiko na naman ha, sa mukhang kilala national ko yan. security. Parang kilala ko rin yan. dumalo sa Netherlands, Oo. nakipagtsikahan with Joma Season, rest in peace, no? Nag-leak sa all the way kay Joma. Pinakita niya Exactly na 32 years. Kasi today is March 25 eh. Oo. 32 years ago, Pinatay si March Mabilangan. 25, 1994 po, tinorn over. Tapos, Paano yun nakita ng mga leadership? Yung mga pangalan? Minarkahan yun, Mamalo.
Paano nila napipili sinong gagantihan Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago. with the government? With the government. So, nakita yun nila Joe Masison ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group. The Alex Bongcayo Brigade. The kidnap for ransom operations. So, delikado talaga. Delikado yun. So, yun pala, nagli-leak na yun. So, dinesisyonan yun ng Central Committee nila Joe Masison na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a leakage that he was handled by ISAF or he was part of the PNP-IG program nila General Bogie Mendoza. Oo, lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun. Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na consultant ngayon dyan sa Pasig, tsaka si Nilo de la Cruz. Tatlo patay doon. O di si Rick na lang ang Si Rick buhay. Reyes nandyan sa, no, si yan yung Nilo de la tumutulong Cruz, I think hindi sa naabot. mayor ng Pasig. Si kay Oo, Vico Soto, oo. I know him. Oo. So, nang mag-leak yun sa amin, the order came from Netherlands, kina Joe Masison. At ang nag-execute, National NPA Operations Command. Si Quintanar So na-execute may decision Sa Central Committee. sa Central Committee, ibababa sa sa NPA, nasa ground, National Military Commission. tapos liquidation. Papatayin talaga. On the spot. Oo. In just 1 week, pinatay. Yun ang sinasabi niya. Si- Kaya hindi nila naintindihan ito, Mamalo, na ganun po kabigat. Yun, nang ma-expose ako na si Eric Almendras pala, si Jeffrey Celis, kasi boses lang ako dati. Oh. And I only limited lecture lang ko sa military intelligence. Pero nang makita nila ang mukha ko that I was the resource person sa pag-create ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, tinarget ang pamilya ko. So, ngayon, ibig mong sabihin, meron kang bounty sa, oo. Ang tawag dyan sa NPA, SO, Standing Order. So, meron ka. Oo, papatayin ako. Dahil alam na nila kung sino. Oo. Bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi ako. Yun, yung kaninang kwento. So, that was 2008. Na-captured ako, and then hindi po sinabi na na-captured ako. So, it's somehow So- complicated. so- Ang tawag dyan sa intelligence project, alam ng mga resource persons yan sa intelligence, na-reproject ako. The NPA believed that I was still part of them. Parang sa normal na linggo, double agent Nag-double ka. agent. yun. So, I was already operating as the NPA National Operations Command sa intelligence while I was already recruited and captured. So, bahagi ng mga trabaho ko ay nagre-report ako sa Hindi ka isang unit. natatakot ngayon? No, ngayon natatakot, syempre, kasi kilala na nila ako. Oo. And these are already court records. Oo. Tinatanong na yan sa akin sa korte, bakit ka iba yung testimony sa Senate, iba sa court. Oo. Because I was not inclined to expose kung ano talagang ginawa ko. So until now, hindi ka pa rin nag-expose ng, ako Yeah. si Ka Eric, pero Oo, lahat na nangyari sa buhay ko. hindi ko pwedeng Oo. expose. Halimbawa, paano namin Yun yung national security aspect. paano namin in-infiltrate ang ISAF? Oo. So sa NPA side yun. Ikaw So paano ko in-infiltrate naman ang NPA para mag-leak sa Mahirap gobyerno? itong ating Mahirap guest. yun. Oo. So, diyan pumapasok ang kahalagahan kung bakit ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay Oo, proteksyon. yan, hindi pandaraya, proteksyon sa Proteksyon. gustong tumulong Sa sa gobyerno. gobyerno. Hindi namin sinasabi kaagad ng mga nag-recruit sa akin na mga NPA connected sila. So, ang pakilala nila, College Editors Guild of the Philippines. Naku, maraming magagalit Oo. sa iyo dahil maraming Yun mga ang unang organization galing ko. kwan. Oo. CGP. Oo, CGP. And then nag-NUSP. Oo, National yan, naku, yan ang Unit- mga And then- hotbeds ng yes, recruitment. Then nag-LFS. Oh. And then, nag-anak bayan. Hindi ko na inabot ng Kabataan Party, nag-NPA na ko eh. So, ibig sabihin, noon ko lang na-realize na yung mga kaharap ko pala, mga kadre ng CPP, NPA, Nung NDF. una, hindi mo ko alam, nararamdaman na Kasi kadre. student leaders din sila. Oo. Then, mga nakapasok sa So, ang schools. babata, matatalino. Yes, I was yung 18 years old. kinabukasan ng bayan natin, ha? Correct. Na Eh, andon. yun po ang Parehong napakadelikado. kina Oo, Dato. sa kanila bata rin. Bata rin. Matatalino, magagaling, articulate. Grabe talaga ang recruitment Grabe. nila. At ang nakakatakot ngayon dyan, kasi parang pinapalabas nila na itong mga Maria Grace Piatos names na to, yung mga alias na to, ay parabang ito ay mga pangalan na pinagkapirahan. Hindi po ganun. Ilalagay natin sa konteksto, Professor Malo, mga kababayan, na ito po ay usapin ng buhay at kamatayan. Yung pagtataya namin ng pagtulong sa Estado, sa gobyerno, at yung pagtawid namin sa pagiging kalaban ng Estado at gobyerno was a very painful and serious decision. So, attorney, nung pinatay ngayon yung Si nasa Kahigto. listahan mo, ikaw ba, sa nangyayari ngayon,
pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency. Kasi ngayon nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinorn over ko yung, disket pa lang nun, disket. Di March 25 yun. March 29, anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joe Masison doon sa Netherlands. Puro fax machine pa yan. Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel yung information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagninong sa kasal si Ka Hector sa Santo Tomas, Batangas. Doon siya Tapos, Oh, vivid pa sa'yo. in broad daylight, seven men na Armed. arm na, talagang durog na durog yung katawan ni Easter Sunday yun eh. Easter Easter Sunday, April 3. Tapos lumakad lang na parang walang Opo, nangyari. Parang wala nangyari, talagang brazen, broad daylight. Broad daylight. Walang nagawa ang kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press con pa si Ka Roger Rosal. Si Roger. Na nagre-rejoice sila. Na So talagang pinagyabang pa inadmit nila, nila na- pinagyabang pa nila na pinatay nila So si yan ang chances na pag-reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Yaan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yun, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Arturo Tabara dyan sa may SM Fairview, dyan sa Binira. Si Quintanar sa Kamamesha Restaurant sa Circle. And then si Nilo de la Cruz, hindi ko alam kung suspended ang order, ang standing order. Si Rick Reyes lumalabas, hindi siya nagtatago, so baka na-suspend. 4 yan top priority dati. Quintanar was assassinated by the CPP, NPA, NDF because of the leak of information that he was the one in charge to assassinate Joe Masison. Hulik. Galing sa government. Kilala din namin. Hindi ko nasasabihin, nag-retire na siya. Oo. Mataas na position sa government. Ngayon? Noon, Noon. sa intelligence sector din. Kasi bumibili din kami noon ng impormasyon eh. Ang NPA bumibili ng impormasyon sa gobyerno. Para malaman kung sino Kung yung bumabaliktad sa kanila. Yes, yan ang binabanggit ni Atty. Magdamo. Kaya delikado po yung Mary Grace So, Piatos ang na issue. listahan binibenta? Para Pwede. rin pala yung maleta, no? Oh, ganda Okay, nagtanong. oo, di ba? Kaya, from the security angle, may problema talaga yan. Ang Hilo Garci, binili Yes. namin yan before pumutok ang Hilo Garci. We know na may Hilo Garci. Oo. We bought Hilo Garci for 300,000 pesos. From the administration. Sasabihin ko na, from ISAP. Oo. From MiG-21. Oo. MiG-21 is a special unit of ISAP. Oo. Hindi ko na dadagdagan. Oo.